Malamig ang ulan, ngunit mas nakakapaso ang katotohanan. Habang naglalako ako ng puto para sa pamilya, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng sarili kong hipag. Basura na siya, narinig kong sabi ng lalaking pinagsilbihan ko ng 13 taon. Hindi ako umiyak. Pinunasan ko ang putik sa aking sapatos. Sisirain ko ang paraisong ninakaw nila. Ngunit paano magsisimula ang isang asawang walang-wala? Mrs. Villamor, heto na po ang duplicate copy ng inyong billing statement para sa Boracay booking. Sa susunod na linggo, sa ilalim ng pangalan nina Mr. and Mrs. Gaudencio Villamor. Ang mga salitang iyon mula sa teller ng bangko ay tila isang malalamig na patalim na bumaon sa pandinig ni Teresita. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa gitna ng malamig na lobby ng bangko. Nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan na nanunuot sa kanyang manipis na blusa. Nagmumula sa labas kung saan kanina pa siya nakikipagsapalaran sa masungit na panahon. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang dalawang malalaking lalagyan ng puto at bibingka na maingat niyang binalot sa plastik para hindi mabasa. Ang amoy ng gata at bagong luto na kakanin na nagmumula sa kanyang mga paninda ay tila isang malupit na paalala ng kanyang katapatan. Isang katapatang tila tinatraidor na sa mga sandaling ito. Dahan-dahang tinanggap ng kanyang nanginginig na kamay ang puting papel. Ang kanyang mga paningin ay lumabo, ngunit malinaw ang nakasulat na halaga at ang petsa. Iyon ang mga araw na sinabi ni Gio na kailangan niyang lumuwas ng Manila para alagaan ang kanyang biyenan na may sakit. Iyon ang mga araw na pinili ni Tere na magdoble kayod, gumising ng 3:00 ng madaling araw at magtiis sa usok ng kalan para lamang makapag-ipon ng karagdagang pondo para sa pamilya. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang marahas na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay nagiging mabigat. Tila may nakabara na malaking bato sa kanyang lalamunan. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ito ay isang uri ng pamanhid na dahan-dahang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Sa pag-uwi niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng katahimikan ng bahay na pinagsilbihan niya sa loob ng 13 taon. Maingat niyang inilapag ang kanyang mga paninda sa lamesa sa kusina. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng isang taong naglalakad sa sarili niyang burol. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanilang silid, narinig niya ang mga boses mula sa study room ni Gio. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, sapat para marinig ang bawat salitang tila lason na ibinubuhos sa kanyang kaluluwa. Joe, siguraduhin mong mapapapirma mo si Tere sa deed of sale bago matapos ang buwan. Sayang ang investment na gagawin natin sa Boracay kung hindi natin maibebenta ang lote na naiwan sa kanya ng mga magulang niya. Ang boses ni Doña Celestina ay puno ng awtoridad. Malamig at walang bahid ng awa. Don't worry ma, konting drama lang yan, susunod din si Tere. Alam mo naman yon, sunod-sunuran sa akin. Basta para sa amin ni Via, gagawin ko ang lahat. I'm just waiting for the right timing to tell her about the business expansion. But of course, she doesn't need to know the details about Via. Sagot ni Gio, ang tinig na dating itinuturing ni Tere na kanyang kanlungan ay puno na ngayon ng panlilinlang at pangungutya. Napatakip ng bibig si Tere para pigilin ang isang hikbi na pilit kumakawala. Ang bawat salita ni Gio ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang pamilyang itinuring niyang mundo, ay nagpaplano na nakawin ang huling alaala ng kanyang mga magulang para lamang ipangsustento sa isang babaeng itinuring niyang kapatid. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng hallway. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ang mga gabing ipinaghahanda niya si Gio ng pagkain, ang mga sakripisyo niyang hindi dumaing kailanman, ay tila mga anino na nagtatawanan
sa kanya sa dilim. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na may mga marka ng paso mula sa pagluluto, ang mga kamay na naging katuwang ni Gio sa pag-akyat sa tagumpay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Tumayo siya doon, mag-isa, sa gitna ng pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang damit na nahuhulog sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang panahon sa impyernong ito. Hanggang kailan nga ba kayang maging matatag ng isang pusong paulit-ulit na dinudurog sa ilalim ng bigat ng utang na loob? At sa oras na ang lahat ng pundasyon ng iyong buhay ay mapatunayang isang malaking kasinungalingan, may matitira pa kaya sa iyong pagkatao para itayo ang sarili mong bukas? Mabilis na isinilid ni Teresita ang tinitiklop na papel sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Tila ba ang puting pirasong yon ay isang mainit na uling na nakakapaso sa kanyang balat. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang dibdib, sinusubukang itago ang rumaragasan niyang emosyon sa likod ng isang maskara ng pagkakalma. Hindi siya maaring bumigay ngayon, hindi pa sa oras na ito. Sa bawat paggalaw niya sa loob ng kusina, ramdam niya ang bigat ng 13 taong paninilbihan na tila isang tanikalang lalong humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa sala, alam niyang dumating na ang kanyang asawa. Inayos ni Tere ang pagkakalapag ng mga pinggan. Tinitiyak na ang bawat kubyertos ay nasa tamang posisyon, isang gawaing matagal na niyang ginagawa para maiwasan ang anumang puna mula kay Gio. Pumasok ang lalaki sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling business suit na tila walang bahid ng ulan, kabaligtaran ng basa at pagod na anyo ni Tere. Umupo ito sa kabisera nang hindi man lamang siya tinitingnan. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa screen ng kanyang cellphone. Ginataang manok na naman? Are you serious, Tere? Pagod ako sa bangko buong araw tapos ganito lang ang dadatnan ko? Wala ka na bang ibang alam na lutuin kundi ang mga pagkaing pangpalengke? Ang boses ni Gio ay puno ng pagkayamot. Isang tono na matagal nang naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na usapan. Kulang ba sa lasa, Gio? Maaga akong gumising para ihanda yan, bago ako mag-deliver ng mga order. Mahinahon ang tugon ni Tere, bagaman sa loob niya ay tila may isang malaking bahagi ng kanyang puso ang unti-unting nadudurog. Hindi lasa ang problema, Tere. Ang point ko ay ang effort. Look at yourself. Amoy usok at gata ka na naman. How can I even invite my colleagues here if you look and smell like a street vendor? Minsan maisip mo naman ang image ko bilang manager. Patuloy ni Gio, ang bawat salita ay isang matulis na araw na tumatama sa pinakamalambot na bahagi ng pagkatao ni Tere. Sa gitna ng tensyon, ang katahimikan ay nabasag ng magliwanag ang cellphone ni Gio sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag ang pumasok. Nakita ni Tere ang pangalan sa screen, Via. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gio. Mula sa pagkayamot ay naging puno ito ng pag-aalala. Sinagot niya ang tawag nang hindi umaalis sa harap ni Tere. Yes, Via. What happened? Anong lagnat? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang boses ni Gio ay naging malambing, puno ng emosyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Tere para sa kanyang sarili. Pagkababa ng telepono, marahas na tumayo si Gio at hinarap ang asawa. Narinig mo yon. Via is sick. At si Maya ay umiiyak dahil walang mag-asikaso sa kanila. Ano bang ginagawa mo buong araw? Bakit hindi mo man lang sila nadadalaw sa kabilang bahay para tingnan ang kalagayan nila? Pamilya natin sila, Tere. Pero sarili mo lang ang iniisip mo. Pumasok sa eksena si Doña Celestina. Suot ang kanyang marangyang robe, ang muka ay nakakunot sa pandidiri habang nakatingin kay Tere. Totoo ang sabi ni Gio, Teresita. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng bibingka lang.
Be useful for once. Emosyon mo lang ang inuuna mo. Hindi mo iniisip ang kapakanan ng mga taong nagbigay sa iyo ng pangalan. Naiwang mag-isa si Tere sa kusina nang magmadaling lumabas si Gio. Lumapit siya sa lababo at kinuha ang isang porselanang pinggan. Sinimulan niyang kuskusin ito gamit ang espongha. Kuskos, kuskos. Patuloy niyang idinidiin ang kanyang mga daliri hanggang sa ang sabon ay maging maputi at makapal. Hindi niya namalayan na ang kanyang balat ay namumula na at ang kalyo sa kanyang mga kamay ay tila nagniningas sa hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Ang bawat kuskus niya ay tila pagtatangka na alisin ang dumi ng mga salitang ibinato sa kanya. Ang mga kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Nanatili siyang tahimik, ang tanging maririnig ay ang daloy ng tubig mula sa gripo na tila sumasabay sa kanyang mga piping hikbi. Bago matapos ang gabi, nakita ni Tere si Gio na muling bumalik sa kusina para kumuha ng tubig. Isang maikling mensahe ang natanggap nito sa kanyang telepono. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gio. Isang ngiti na puno ng lihim na kagalakan. Isang ekspresyong hindi kailanman ibinigay sa kanya sa nakalipas na 10 taon. Ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa habang nakatingin sa screen ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Tere, pumasok ka sa kwarto mamaya pagkatapos mo dyan. Malamig na utos ni Gio habang nakatalikod. May mahahalagang papeles tayong kailangang pag-usapan. Don't make me wait. Habang pinapanood ni Tere ang papalayong bulto ng kanyang asawa, naramdaman niya ang malamig na hangin na nanggagaling sa bukas na bintana. Ang mga papeles na binanggit ni Gio ay ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang huling proteksyon na mayroon siya laban sa mundong ito. Handa na ba siyang harapin ang susunod na hakbang ng pagtatraidor? O tuluyan na siyang lalamunin ng katahimikang siya mismo ang bumuo para protektahan ang kanyang sarili? Inilapag ni Gio ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng malambot na kama. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang mabigat na hatol sa katahimikan ng kanilang silid. Nanatiling nakatayo si Teresita sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa gilid ng kanyang apron habang pinagmamasdan ang bulto ng mga papel na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Ang bawat pahina sa loob ng sobrang iyon ay hindi lamang basta dokumento. Iyon ang huling bakas ng pawis at pagod ng kanyang mga magulang, ang lupang ipinamana sa kanya na tila ngayon ay dahan-dahang kinikitil ng mga kamay ng kanyang sariling asawa. Pirmahan mo na yan, Tere. Huwag mo nang patagalin. This is for our future. Para sa atin din ang gagawin nating investment sa Boracay. Malaki ang maitutulong niyan para lumago ang capital natin. Ang boses ni Gio ay puno ng pagmamadali. Tila ba ang pagpirma ni Tere ay isang maliit na obligasyon lamang na hindi na kailangan ng malalim na pag-iisip. Hayaan mo muna akong basahin. Yan ang maigi, Gio. Lupa ito ni na tatay at nanay. Hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang bitawan ng hindi nauunawaan ang bawat nakasulat. Mahina, ngunit may pait ang tugon ni Tere. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang boses na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang matatag na anyo. Agad na nagdilim ang mukha ni Gio. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit habang humahakbang papalapit sa asawa. Basahin? Maiintindihan mo ba ang mga legal terms dyan, Tere? Alam nating dalawa na wala kang alam sa batas. Masyado kang mapagduda, gayong para sa ikabubuti mo rin naman ang ginagawa ko. Huwag kang mag-inarte na tila ba inaapi ka rito. You are being irrational. Ang marahas na paghampas ni Gio sa pinto bago ito lumabas ng silid ay nagdulot ng panginginig sa mga bintana. Tila sumasalamin sa gulo sa loob ng puso ni Teresita. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nasa palengke na si Tere. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi sa kanyang sikmura dahil sa stress ay mas matindi pa kaysa sa ginaw. Sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at mamimili,
Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Aling Rosa, ang matandang tindera ng kape na matagal na niyang kakilala, ay lumapit sa kanya at nag-abot ng isang mainit na baso ng kape. "Heto, uminom ka muna, anak." Ang iyong mga mata ay tila may dalang mabigat na bagyo na hindi pa naibubuhos, sabi ni Aling Rosa habang maingat na inilalagay ang mainit na baso sa mga kamay ni Tere. Ang init na dumaloy mula sa baso patungo sa kanyang mga palad ay tila unang yakap na natanggap niya sa loob ng mahabang panahon. Tandaan mo, Teresita, ang babaeng laging nakayuko para sa iba ay madalas na hindi nakikita ang patalim na unti-unti nang lumalapit sa kanyang leeg. Huwag mong hayaang maubos ka bago mo matutunang tumayo para sa sarili mo. Ang mga salitang yon ay tila isang mitya na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na kaisipan ni Tere. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng determinasyon na hindi takot, kundi isang pagpapasya. Pagbalik niya sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang brown envelope sa ibabaw ng lamesa sa sala kung saan ito huling iniwan ni Gio. Ngunit wala na roon ang sobre. Ang tanging naroon ay ang bakante at malinis na ibabaw ng kahoy na tila nangungutya sa kanyang pag-aalala. Dahan-dahan siyang pumasok sa study room ni Gio. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa bawat hakbang niya sa sahig. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, nakita niya ang isang kopya ng dokumento. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresita. Sa huling bahagi ng papel, sa ibabaw ng kanyang pangalan ay may isang pirma, isang perpektong panggagaya sa kanyang sulat kamay, sa kulay ng asul na tinta na tila sariwa pa. Ang bawat tupi ng mga damit ni Gio ay tila isang pagkilala ni Teresita sa kanyang tungkulin bilang isang asawa. Isang ritual ng pagmamahal na ginagawa niya ng may buong katapatan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa umagang iyon, habang nililinis niya ang bulsa ng isang mamahaling coat na isinuot ng asawa noong nakaraang gabi, isang maliit na piraso ng papel ang naramdaman ng kanyang mga daliri. Ito ay isang resibo para sa mga bayarin sa condominium dues ng Blue Horizon, isang marangyang gusali sa gitna ng lungsod na kailanman ay hindi nabanggit sa kanya ni Gio. Ang pangalang nakasulat bilang unit owner ay hindi kay Gio, kundi kay Lavinia Soriano. Bit-bit ang isang basket ng puto at bibingka na tila kanyang kalasag. Nagtungo si Tere sa address na nakasulat sa resibo. Sinabi niya kay Gio na may malaking order siyang kailangang i-deliver sa kabilang barangay. Isang kasinungalingang masakit bigkasin para sa isang taong laging nagsasabi ng totoo. Nang marating niya ang Blue Horizon, ang kinang ng salamin at ginto ng gusali ay tila nanliliit sa kanyang simpleng anyo. Tumayo siya sa isang sulok ng lobby, nagtatago sa likod ng isang malaking poste ng marmol, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa elevator. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Via. Suot nito ang isang floral na damit na tila gawa sa seda, ngunit ang kumuha ng atensyon ni Tere ay ang kwintas na nasa leeg ng emdaway. Iyon ang gintong kwintas na may pendant na puso, ang regalong ibinigay ni Gio kay Tere noong kanilang ika-5 anibersaryo, na sinabi ni Gio na nawala raw ng pasukin sila ng magnanakaw noong nakaraang taon. Ang bawat kislap ng ginto sa leeg ni Via ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa paningin ni Teresita. "Wait, I forgot my car keys," narinig niyang sabi ni Via sa kanyang kausap sa telepono. Ang boses nito ay puno ng tamis at kapritsyo. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Gio mula sa elevator. Hindi ito nakasuot ng pang-opisina. Suot nito ang isang casual na polo shirt na tila nagpapakita ng isang panig ng kanyang asawa na hindi na nakikita ni Tere sa loob ng kanilang bahay. Lumapit si Gio kay Via at dahan-dahang hinawakan ang bewang nito. Bago umalis si Via, yumuko si Gio at binigyan ng emdaway ng isang matagal
at mapagmahal na halik sa noo. Isang kilos ng pag-iingat at pagmamahal na dati ay tanging kay Tere lamang ibinibigay. Ngunit ngayon ay tila isang nakalalasong alaala na lamang. Napahawak si Tere sa malamig na marmol ng poste, ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila na malapit ng matunaw. Ang hangin sa loob ng lobby ay tila biglang naubos at ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang basket ng puto na kanyang bitbit, ang simbolo ng kanyang paghihirap at sakripisyo para sa pamilyang ito, at naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam. Habang pinapanood niyang maglakad palayo ang dalawa, tila mga anino silang lumalamon sa liwanag ng kanyang buhay. Nais ni Tere na sumigaw, na sugurin sila, at bawiin ang kwintas na pag-aari niya. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling nakapako sa kinatatayuan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikubli ng basket na kanyang hawak. Sa gitna ng kanyang pananahimik at pagkadurog, biglang nagliwanag ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Ang pag-vibrate nito sa kanyang hita ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang namamanhid na pakiramdam. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ng tumatawag ay tila isang huling biro ng tadhana. Via calling. Bakit siya tatawagan ng babaeng kapiling pa lamang ng kanyang asawa? Ilang segundo ang nakalilipas. May alam ba si Via na nandoon siya? O isa lamang itong bagong yugto ng laro ng panlilinlang na hindi pa natatapos? Sa gitna ng rumiragasang emosyon at panginginig ng kanyang mga kamay, dahan-dahang pinindot ni Teresita ang berdeng button sa screen ng kanyang telepono. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa hanging ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Ang tinig ni Via na lumabas mula sa kabilang linya ay puno ng peking tamis. Isang tono na tila isang dulas ng ahas sa gitna ng katahimikan ng lobby. Ate Tere, are you there? I'm so sorry to bother you, pero pwedeng pa-help naman sa school project ni Maya? I'm so busy kasi sa mga brands na nagpapadala ng products for review at wala akong time mag-cut out ng mga pictures for her poster. You're so good at these things naman, di ba? Hindi agad nakasagot si Tere. Tumingin siya sa malayo, kung saan kakalabas pa lamang ni Gio at Via mula sa gusali. Ang mga anino nila ay tila nagtatawanan sa kanyang harapan. Ang baolok ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sige, pupunta ako. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Isang maikling pangako na tila isang piraso ng kanyang sarili na muling ibinibigay sa mga taong walang ibang ginawa kundi kumuha. Nang marating ni Tere ang unit ni Via sa loob ng condominium, sinalubong siya ng halimuyak ng mga mamahaling diffuser na binili gamit ang perang pinaghirapan niya sa pagluluto ng puto. Ang bawat dekorasyon sa loob ng bahay ay tila isang sampal ng katotohanan, mula sa mga velvet na unan hanggang sa mga kristal na baso. Ngunit ang lahat ng puot sa kanyang puso ay panandali ang naglaho nang tumakbo palapit sa kanya ang maliit na si Maya. Tita Tere! Ang masayang sigaw ng bata. Agad na kinuha ni Maya ang kamay ni Tere at idiniit ito sa kanyang maliit na noo. Ang sagradong kilos ng pagmamano na tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nagniningas na galit ni Tere. I missed you po. Look, I started my project na, but it's so hard. Yumukod si Tere at hinaplos ang malambot na buhok ng bata. Sa mga mata ni Maya, nakikita niya ang kawalang malay na pilit na niyayapakan ng mga magulang nito. Ang pagmamahal niya sa bata ay isang kalasag na ginagamit ni Via laban sa kanya. Alam na alam ng kanyang emdaway na hindi kailanman matatanggihan ni Tere ang isang batang humihingi ng kalinga. Pumasok si Via sa sala, suot ang isang mamahaling robe at hawak ang kanyang cellphone na tila bahagi na ng kanyang katawan. Thanks for coming, ate. Mabuti pa si Tita Tere. Maraming free time kasi walang mga kids na inaalagaan. You're so lucky, di ba? Walang stress ng motherhood. Ang sabi ni Via nang may halong pang-uuyam, isang patalim na sadyang ibinaon sa sugat ni Tere
tungkol sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Hindi kumibo si Tere. Itinuon niya ang kanyang pansin sa paggupit ng mga makukulay na papel para sa poster ni Maya. Ang bawat galaw ng gunting ay tila isang maingat na paghiwa sa sarili niyang sakit. Habang nagtatrabaho, napadako ang kanyang tingin sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng telebisyon. Doon, nakita niya ang isang folder na may tatak ng bangko ni Gio at sa tabi nito ay isang hindi sinasadyang ebidensya ng pananatili ng kanyang asawa sa lugar na yon. Naramdaman ni Tere ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita niya ang mga gamit na hindi dapat naroon. Ang bawat maliit na detalye, ang ayos ng mga gamit, ang amoy ng pamilyar na pabango ni Gio na nananatili sa hangin, ay tila mga piping saksi sa isang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya. Habang tinatapos nila ang project, biglang tumakbo si Maya patungo sa banyo at bumalik na may hawak na isang asul na toothbrush. "Tita Tere, look! My teacher said we need to draw our family's things. Bakit po may toothbrush si Tito Gio dito sa banyo namin?" Sabi ni Mama. "Dito rin daw po ba matutulog si Tito Gio starting tonight?" Ang bawat salita ng bata ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang gunting sa kamay ni Tere ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitimpi. Tumingin si Tere kay Via na sa mga sandaling iyon ay biglang namutla at hindi makahanap ng mga salitang isasagot sa kawalang malay ng sariling anak. Sa gitna ng nagbabadyang unos, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan kayang protektahan ng isang ina ang kanyang anak mula sa katotohanang siya mismo ang gumawa? Ang gabi ay isang malalim na kumot na bumabalot sa buong mansyon ng mga Villamor. Ngunit para kay Teresita, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang mahimbing na pagtulog ni Gio, ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib nito na sumasabay sa ritual ng mahimbing na paghinga. Sa mga sandaling ito, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay tila isang estranghero na may bitbit na libu-libong lihim sa ilalim ng kanyang balat. Dahan-dahang bumangon si Tere. Ang bawat galaw niya ay maingat at tila isang aninong umiiwas sa anumang ingat na maaaring makagising sa asawa. Hawak niya sa kanyang nanginginig na palad ang isang susi na lihim niyang ipinakopya noong nakaraang linggo. Lumabas siya ng silid at naglakad sa madilim na hallway kung saan ang tanging liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang hamon sa tadhana hanggang sa marating niya ang pintuan ng study room ni Gio. Ang marahang pag-ikot ng susi sa loob ng trangka ay nagdulot ng isang matalim na tunog sa gitna ng kapayapaan ng gabi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, tabako, at ang pabangong ginagamit ni Gio na tila nananatili sa bawat sulok ng silid bilang paalala ng kanyang awtoridad. Hindi binuksan ni Tere ang malaking ilaw. Sa halip, ginamit niya ang maliit na flashlight ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ay sapat lamang para makita ang nakakandadong drawer sa ilalim ng lamesa. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagbuno sa kanyang sariling takot, nabuksan ni Tere ang drawer. Sa ilalim ng mga makakapal na folder ng bangko, nakita niya ang isang dokumentong may disenyong pamilyar sa kanyang paningin. Ito ang orihinal na titulo ng lupa sa Cebu, ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay, ang lupang pinaghirapan ng kanyang tatay at nanay sa loob ng maraming dekada. Ngunit habang binabasa niya ang mga pangalang nakasulat sa ibaba ng registered owners, tila isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang pangalan ni Teresita Villamor ay wala na sa dokumento. Sa halip, ang nakasulat ay ang pangalan ni Gaudencio Villamor at Lavinia Soriano bilang mga bagong nagmamay-ari ng kalahati ng lote. Ang bawat letra ng pangalan ni Via sa tabi ng pangalan ng kanyang asawa ay tila isang lason
na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Tere. Nakita rin niya ang isang notaryadong dokumento kung saan nakasaad na kusang loob niyang inililipat ang karapatan sa lupa. Ang abogadong nakapirma sa ibaba ay si Attorney Roberto Santos, isang pangalang hindi niya kailanman narinig at tila isang pekeng legalidad na binuo para lamang sa pagnanakaw na ito. Naramdaman ni Tere ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng titulo, ngunit agad niya itong pinunasan para hindi mabasa ang papel. Ipinatong niya ang dokumento sa kanyang dibdib, niyakap ito ng mahigpit habang nakapikit ang mga mata. Patawad, tatay. Patawad, nanay. Hindi ko akalaing ang taong pinagkatiwalaan ko ang mismong kukuha sa huling alaala niyo, ang kanyang piping dalangin sa gitna ng dilim. Ang sakit ay hindi na lamang tungkol sa pangangangaliwa. Ito ay tungkol sa isang sistematikong pagpuksa sa kanyang pagkatao at kinabukasan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang katahimikan ng silid ay biglang nabulabog ng isang tunog mula sa labas ng pinto. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na babala na nagpatayo sa mga balahibo ni Tere. Wala siyang mahanap na mapagtataguan kundi ang malalim na espasyo sa ilalim ng malaking lamesa ni Gio. Mabilis siyang gumapang papasok, bit-bit ang mga dokumento at pinatay ang ilaw ng kanyang telepono. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa hallway ay nagpakita ng isang bulto ng tao. Ang amoy ng mamahaling lavender at gamot na pangmatanda ay agad na sumakop sa hangin. Alam ni Tere kung sino ito, si Doña Celestina. Ang bawat mabigat na hakbang ng kanyang biyenan sa loob ng silid ay tila isang paghuhukom. Huminto ang Doña sa harap mismo ng lamesa kung saan nagtatago si Tere. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa ibabaw ng kahoy habang bumubulong ito sa gitna ng kadiliman. Malapit na, Gio. Konting tiis na lang at magiging malinis na ang lahat para sa inyo ni Via. Hindi na kailangang magtiis sa asawang walang silbi. Ang boses ni Celestina ay puno ng isang uri ng kasamaang hindi kailanman nakita ni Tere sa loob ng 13 taon. Napatakip ng bibig si Tere. Pinipigil ang anumang tunog ng kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay tila isang ibon sa loob ng hawla na pilit na kumakawala sa bilis ng pintig. Paano kung biglang yumuko ang Donya? Paano kung makita siya nito sa ilalim ng lamesa, bit-bit ang mga ebidensya ng kanilang kasamaan? Ang bawat segundong pananatili ni Celestina sa loob ng silid ay tila isang walang hanggang paghihirap, habang ang kamay ni Tere ay mas lalong humihigpit sa hawak na titulo, ang papel na magiging mitya ng kanyang pagbagsak o ang magiging susi ng kanyang paglaya. Nanatiling nakatikom ang mga labi ni Teresita sa ilalim ng madilim na lamesa. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng titulo habang pinakikinggan ang papalayong hakbang ni Doña Celestina. Ang bawat paglapat ng tsinelas ng matanda sa sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na nagbibilang ng nalalabing pasensya ni Tere. Nang marinig niya ang marahang paglapat ng kahoy sa hamba ng pinto at ang muling paglukob ng ganap na katahimikan sa silid, doon lamang siya nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga na tila isang lason na matagal na niyang kinikim-kim sa kanyang dibdib. Hindi siya lumabas agad. Sa halip, sa gitna ng kadiliman ng study room, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang magningas sa kanyang mga mata. Isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na ito ang mga matang puno ng pighati at pagmamakaawa. Ito na ang paningin ng isang taong wala nang balak pang maging biktima. Gamit ang kanyang telepono, maingat niyang kinuha ang mga litrato ng bawat pahina ng titulo at ang notaryadong dokumento. Tinitiyak na ang bawat letra at pirma ay malinaw na mababasa sa liwanag ng screen. Maingat niyang ibinalik ang mga papel sa drawer at muling inilak ito
Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng paglilibing sa kanyang lumang pagkatao. Kinabukasan, ang Teresita na gumising ay hindi na ang asawang laging nakayuko at humihingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Nagtungo siya sa mall hindi para mamili ng mga sangkap sa puto, kundi para bumili ng isang maliit na voice recorder at isang flash drive. Sa isang beauty counter, huminto siya at tumingin sa salamin. Ang kanyang muka ay tila isang lupang tigang na matagal nang hindi nadadaluyan ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, kinuha niya ang isang matapang na pulang lipstick at dahan-dahang idinampi ito sa kanyang mga labi. Ang kulay na yon ay hindi lamang basta pampaganda. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Pagdating sa bahay, habang nasa opisina si Gio, mabilis na pumasok si Tere sa study room at ginamit ang laptop ng asawa. Alam niya ang password, ang petsa ng kapanganakan ni Via na isinulat ni Gio sa isang maliit na notebook na akala nito ay tago. Mabilis niyang na-forward ang mga kritikal na email ni Gio patungo sa isang lihim na account na bagong gawa niya. Doon niya nadiskubre ang mas malalim pang lihim. May mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng malalaking halagang nawawala sa kaban ng branch na pinamamahalaan ni Gio. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nangangalunya. Ninanakawan din nito ang sariling institusyon. Nang gabi ring iyon, nagluto si Tere ng paboritong ginataang manok ni Gio. Ang bango ng gata at luyang dilaw ay sumakop sa buong kusina. Isang amoy na dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay may kasamang pait ng panlilinlang. Umupo si Gio sa hapunan. Suot ang kanyang mapagkunwaring ngiti habang nagkukwento tungkol sa pagod niya sa trabaho. Ang sarap nito, Tere. You really are the best when it comes to cooking. Sabi ko naman sa'yo, stay at home ka lang at asikasuhin mo ang bahay. I'll provide everything for you. Sabi ni Gio habang kumakain ng matakaw, tila ba ang bawat salita niya ay isang pabor na ibinibigay sa asawa. Thank you, Gio. Gusto ko lang siguraduhin na busog ka bago ang mga susunod nating plano. Tugon ni Tere, ang kanyang tinig ay malamig at patag, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pagkain. Pinagmamasdan niya ang asawa at sa bawat pagsubo nito, naaalala ni Tere ang bawat kasinungalingang narinig niya sa ilalim ng lamesa. Bago matapos ang gabi, nang muling maiwan si Tere sa harap ng laptop ni Gio habang naliligo ang asawa, isang bagong email ang pumasok. Ang subject line ay tila isang matalim na bubog na tumama sa kanyang puso. Boracay Reservation Confirmation, Mrs. Villamor. Pagbukas niya, nakita niya ang petsa para sa susunod na buwan at isang espesyal na request para sa isang anniversary cake na may nakasulat na, "To my one and only, Mrs. Villamor, my Napahawak si Tere sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kahoy habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa bilis ng kanyang galit. Mrs. Villamor. Ang titulong pag-aari niya, ang pangalang pinrotektahan niya ng higit sa isang dekada, ay ibinigay na sa iba sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, isang tuyot na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang iniiwasan. "Hello, Attorney Benedicto? I think it's time for us to talk. I have something you might find very interesting regarding your top client." Ang boses ni Tere ay hindi nanginig. Tila ba ang bawat salita ay isang bala na nakahanda ng iputok. Sino nga ba ang tunay na Mrs. Villamor sa oras na ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho? Ang bawat hakbang ni Teresita sa loob ng tahimik na hallway ng opisina ni Attorney Benedicto ay tila may kasamang bigat ng 13 taon ng pananahimik. Ang amoy ng lumang katad ng mga upuan at ang bango ng tinta at mamahaling papel ay sumalubong sa kanya. Isang mundong banyaga
sa kanyang amoy usok at gata na nakasanayan. Nang pumasok siya sa loob ng silid ng abogado, sinalubong siya ng isang malamig na tingin mula sa isang lalaking ang buhok ay kasing puti na ng kanyang mga binabasang dokumento. Si Attorney Benedicto Reyes ay hindi lamang abogado ng pamilya Villamor. Siya ang saksi sa bawat tagumpay at bawat lihim na transaksyong ginawa ni Gio sa loob ng maraming taon. Umupo si Tere sa harap nito. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Isang anyo ng dignidad na hindi inaasahan ng lalaking nasa kanyang harapan. Mrs. Villamor, let's be professional here. I have a very tight schedule today. Kung ang ipinunta mo rito ay ang tungkol sa mga munting away ninyo ni Gio o ang tungkol sa hindi nyo pagkakaunawaan sa bahay, I suggest you talk to a counselor, not a family lawyer. I handle the business and legal assets of the Villamors, not your domestic issues. Ang boses ni Benedicto ay puno ng condescension. Tila ba ang tingin niya kay Tere ay isang batang nagrereklamo tungkol sa isang nawalang laruan. Hindi kumibo si Tere sa loob ng ilang sandali. Hinayaan niyang balutin sila ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas na tila sumasabay sa mabagal na paghinga niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang itim na flash drive mula sa kanyang bag at maingat itong inilapag sa ibabaw ng lamesang mahogani ng abogado. Ati, hindi ako naparito para magsumbong tungkol sa asawa ko. Naparito ako para bigyan ka ng pagkakataong isalba ang sarili mo. Sa loob ng drive na yan ay ang mga bank records ng branch na pinamamahalaan ni Gio. Nandoon ang mga unauthorized transfers, ang mga dummy accounts, at higit sa lahat, nandoon ang iyong pirma sa mga legal loopholes na ginamit niya para ilipat ang pondo ng bangko patungo sa mga personal na account ni Lavinia Soriano. Ang tinig ni Tere ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hanging tumatama sa mukha ng abogado. Nakita ni Tere ang unti-unting pagbabago sa anyo ni Benedicto. Ang dating mapagmataas na mukha ay dahan-dahang namutla at ang kanyang mga kamay na kanina ay maingat na humahawak sa panulat ay nagsimulang manginig ng bahagya. Inabot ng abogado ang flash drive at isinalpak ito sa kanyang laptop. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang sinag mula sa screen na tumatama sa kanyang mga mata na tila nanlalaki sa bawat pahinang binubuklat niya. Where did you get this? This is highly confidential and dangerous, Teresita. Alam mo ba ang pwedeng mangyari sa asawa mo kapag lumabas ito? And my name? Bakit pati ako ay nadadamay dito? Ang boses ni Benedicto ay wala na sa dati nitong katingkaran. Ito ay naging isang pabulong na puno ng takot. Nadadamay ka dahil pinili mong pumikit kapalit ng mga incentives na ibinibigay ni Gio sa'yo. Ngunit narito ako para bigyan ka ng pagpipilian. Kapag bumagsak si Gio at tinitiyak ko sa'yo, babagsak siya. Kasama kang kakalad ka rin sa ilalim ng batas. Mawawala ang lisensya mo, ang pangalan mo, at ang lahat ng pinaghirapan mo. O maaari kang tumayo sa panig ko. Tulungan mo akong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. At titiyakin kong hindi ka madadamay sa oras na dumating ang mga investigador. Ang bawat salita ni Tere ay tila isang maingat na paghabi ng isang bitag na walang takas. Nanatiling tahimik ang abogado. Ang kanyang noo ay dinadapuan na ng butil-butil na pawis sa kabila ng lamig ng aircon sa loob ng opisina. Pinagmamasdan niya si Tere nang may halong pagkamangha at takot. Ang babaeng akala niya ay isang mangmang na tanging pagluluto lamang ng kakanin. Ang alam ay ang siya palang humahawak sa kanyang leeg sa mga sandaling ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang tanong ni Benedicto. Isang pagsuko na tila isang huling hininga ng kanyang natitirang dangal. I want the offshore accounts. I want the proof of identity theft regarding my house title. At higit sa lahat, gusto kong ikaw ang maghanda ng lahat ng papeles
para sa gagawin nating sorpresa sa Boracay. Ang ngiti ni Tere ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang malamig na kislap na tila isang babala. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Benedicto sa ibabaw ng lamesa. Ang caller ID ay nagpakita ng pangalan, Gio Villamor. Isang senyas ang ibinigay ni Tere na sagutin ito at i-loudspeaker. Ang boses ni Gio na lumabas mula sa telepono ay puno ng kayabangan at kawalang-galang. Isang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Tere, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Ati, kamusta? Napasign mo na ba sa tangang si Tere yung huling papel para sa lote? I need it urgently. Ang tagal kasi kumilos ng babaeng yun. Parang ang bigat ng katawan dahil sa taba sa kakanin. Just get it done, Benedicto. I want everything ready before our flight next month. Alam mo naman si Via, ayaw niyang naghihintay. Ang bawat salita ni Gio ay tila isang muling pagbukas ng sugat sa puso ni Tere. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumugo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Benedicto, na ngayon ay puno na ng matinding hiya habang nakatingin sa asawa ng kanyang kliyente. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing talim ng isang espada, habang ang boses ni Gio ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hindi alam na ang kanyang tangang asawa ay ang siyang nagdidikta na ng kanyang huling hantungan. Ang bawat baitang ng hagdan sa mansyon ng mga Villamor ay tila naging mas matarik sa pakiramdam ni Teresita. Ang bawat hakbang ay may bitbit na bigat na tila hihila sa kanya pababa sa kailaliman ng lupa. Pagdating niya sa kanilang silid, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng malaking aparador. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang isang bagay na itinuring niyang simbolo ng kanyang pag-asa. Iyon ang mamahaling pulang damit na seda, ang damit na binili niya gamit ang sarili niyang ipon mula sa pagbebenta ng puto na binalak niyang isuot para sa kanilang darating na ika-13 anibersaryo. Ngunit ang hanger na dati-rati ay kinalalagyan ng maapoy na kulay ng seda ay wala ng laman. Ang tanging natira ay ang malamig na metal na tila nangungutya sa kanyang kawalan. Naramdaman ni Tere ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Alam niya ang bawat gamit sa bahay na ito. Alam niya kung anong nakatago sa bawat sulok at alam niyang hindi kailanman naglalakad mag-isa ang isang damit palabas ng silid na ito. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ang kanyang social media at tinignan ng isang dummy account na matagal na niyang binabantayan. Isang bagong paskil ang bumulaga sa kanyang paningin. Doon, sa isang marangyang restaurant, ay nakatayo si Via. Suot nito ang pulang damit ni Tere. Ang damit na sadyang pinili ni Tere dahil sa malambot na tela nito na akala niya ay magtatakip sa kanyang mga kapintasan. Nakayakap si Gio kay Via mula sa likuran. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakang hindi kailanman nasilayan ni Tere sa loob ng kanilang tahanan. Ang caption na nakasulat ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa huling bahagi ng kanyang puso. Finally, loved the right way. Ano na namang ginagawa mo dyan sa harap ng aparador, Teresita? Bakit tila ang tamad-tamad mo na namang gumalaw? Ang boses ni Doña Celestina ay nagmula sa pintuan, puno ng pait at kawalang galang. Tumingin si Tere sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay tuyot at walang kahit anong bakas ng luha. Nawawala po ang pulang damit ko, ma. Iyong binili ko para sa anniversary namin ni Gio. Isang tuyot at mapang-insultong tawa ang lumabas sa mga labi ng Donya habang pumasok ito sa silid. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ay nako, baka naman nalagay mo lang sa kung saan dahil sa kapabayaan mo, o baka naman hindi mo na maisuot dahil masyado ka nang lumapad sa kakain ng sarili mong mga tinda. Huwag ka nang mag-inarte dyan, damit lang yon.
Isang pirasong tela lang yon kumpara sa lahat ng ibinigay ng pamilyang ito sa'yo. Don't act as if you're the victim here over a piece of clothing. Hindi sumagot si Tere. Pinanood niya ang kanyang biyenan na lumabas ng silid. Ang bawat salita nito ay tila isang pako na lalong nagpapatatag sa krus na kanyang papasanin. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng awa sa puso ni Tere para sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang uri ng yelong kasing tigas ng diamante. Lumakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Cebu. Ang bawat kulay ng kahel at lila sa langit ay tila paalala ng isang buhay na matagal na niyang isinuko para sa mga taong hindi marunong rumespeto sa kanyang halaga. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Hindi na siya mangangatog sa takot. Hindi na siya magmamakaawa para sa pagmamahal na kailanman ay hindi naman talaga naging kanya. Tinawagan niya ang isang travel agency na nakabase sa Boracay. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay hindi nanginig kahit isang beses. Ito ay naging matatag, formal, at puno ng isang lihim na determinasyon. Hello? I want to book a private villa at a 5-star resort for next week. Yes, I want the most expensive package. I'm organizing a surprise anniversary celebration for my husband, Gaudencio Villamor. Gusto ko, nandoon ang lahat ng kamag-anak namin. I want everything to be documented by a professional team. Yes, including the visuals and the presentations. Habang nakikipag-usap, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresani. Isang nangiti na hindi para sa kagalakan, kundi para sa isang hustisyang matagal na niyang hinihintay. Kung gusto nilang ipahiya siya sa dilim, bibigyan niya sila ng isang entablado sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang mensahe ang pumasok mula kay Attorney Benedicto. Teresita, may nahanap akong mas malalim pang ebidensya. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa'yo. May kinalaman ito sa pagkamatay ng kapatid ni Gio. Napatigil si Tere. Ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay biglang nanlamig. Ano ang katotohanang nakatago sa likod ng trahedya ng nakaraan? At handa na ba siyang harapin ang mas madilim na sikreto ng pamilyang Villamor bago sumapit ang araw ng kanyang huling paghihiganti? Ang bawat haplos ng mainit na bakal sa telang seda ng paboritong polo ni Gio ay tila isang ritual ng pamamaalam na tanging si Teresita lamang ang nakakaalam. Ang singaw na nagmumula sa mainit na plantsa ay bumabalot sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdudulot ng pagod sa kanyang katawan. Ang bawat tupi, ang bawat kanto ng kwelyo na kanyang pilit na itinutuwid ay tila isang paghahanda para sa isang dambana ng paghuhukom. Sa loob ng 13 taon, siya ang naging anino sa likod ng tagumpay ng kanyang asawa. Ang tahimik na manghahabi ng kaayusan sa isang tahanang matagal na palang puno ng anay. Sa hapunan ng gabing iyon, ang mesa ay punong-puno ng mga pagkaing sadyang inihanda ni Tere ng may labis na pag-iingat. Ang liwanag ng chandelier ay tumatama sa mga kristal na baso, nagbibigay ng isang mapanlinlang na kislap sa gitna ng katahimikan. Nakaupo si Gio sa kabisera, ang kanyang muka ay puno ng pagod na tila isang maskarang suot niya para sa mundo. Habang si Doña Celestina ay marahang humihigop ng kanyang sabaw ng may pino at malamig na kilos. Gio, ma! Mayroon akong munting sorpresa para sa inyo. Ang boses ni Teresita ay malumanay, kasing lamig ng hangin bago ang isang malakas na unos. I used my savings from the bakery to book a trip to Boracay next week. It's for our anniversary. Gusto ko, magkasama tayong lahat para makapag-relax naman kayo. Napatigil si Gio sa pagsubo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang kutsara. Boracay? Tere? You know how busy I am sa bangko.
Marami akong meetings next week and I'm planning a business trip as well. Why didn't you consult me first? Isang matamis ngunit walang buhay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tere. Kaya nga po nandoon din ang mga partners mo sa Bangko Gio. Inimbitahan ko na rin sila para sa isang mini celebration. It's all settled. Hindi ba mas maganda kung nandoon din ang mga taong nakakatulong sa karir mo habang nagse-celebrate tayo? Inimbitahan mo sila? Ang boses ni Gio ay naging pabulong, ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay nagsimulang manginig sa hindi maipaliwanag na tensyon. Ang kanyang plano na makasama si Via ng lihim sa Boracay ay tila unti-unting gumuho sa harap mismo ng kanyang asawa. That's a wonderful idea, Teresita. Singit ni Doña Celestina, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ideya ng social validation. Isang magandang image ito para sa pamilya Villamor. Ang makitang masaya ang lahat kasama ang mga business partners ay makakatulong sa reputasyon ni Gio. You did well for once, child. Ayusin mo ang lahat ng gamit natin. Wala nang nagawa si Gio kundi tumango ng pilit. Ang kanyang muka ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng silid. Hindi niya alam na ang bawat detalye ng biyaheng iyon ay maingat na hinabi ni Tere para sa kanyang sariling pagkahulog. Nang malalim na ang gabi at ang lahat ay tila mahimbing na ang tulog, nanatiling gising si Teresita sa loob ng madilim na kusina. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Pinindot niya ang play button sa isang maliit na recording device na lihim niyang itinim sa ilalim ng dashboard ng sasakyan ni Gio. Ang boses na lumabas mula sa aparato ay puno ng kagalit-galit na kayabangan. Don't worry, Via. Sasama ka pa rin sa Boracay. Ang boses ni Gio ay narinig. Puno ng panunuyo at pagnanasa. Hahayaan ko lang si Tere na mag-asikaso ng lahat ng kailangan natin doon. She's the perfect servant, di ba? I'll tell her you're there as my executive assistant for the meetings. Hindi naman siya maghihinala dahil masyado siyang tanga para isiping may masigit pa sa kanya. After the party, we'll have our own celebration sa kabilang villa. Just be patient, my love. Isang tuyot na tawa ang lumabas sa mga labi ni Teresita. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi. Hindi na siya nasasaktan sa mga salitang narinig. Ang bawat pangungutya ni Gio ay nagsisilbing gasolina sa apoy na naglalayab sa kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang ibinalik ang recorder sa kanyang bulsa at tiningnan ang polo shirt ni Gio na maayos na nakasampay. Hinaplos niya ang tela nang may kasamang matinding pait. Bukas, ang bawat tahi ng telang ito ay magiging saksi sa isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng marahang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Natila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali bago ang huling paghuhukom. Sa gitna ng kadiliman, tiningnan ni Teresita ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana. Ang babaeng naroon ay hindi na ang Teresitang takot at sunod-sunuran. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang kalayaan. Sino nga ba ang tunay na naglalaro at sino ang bulag na sumusunod sa isang bitag na wala ng takas? Ang maputing buhangin ng Boracay ay kumikinang sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Isang tanawing tila hiram sa isang pangarap. Ngunit para kay Teresita, ang bawat butil ng buhangin ay tila mga maliliit na bubog na tumutusok sa kanyang mga paanan. Pagbaba pa lamang nila sa pribadong sasakyang sumundo sa kanila mula sa paliparan, agad na bumulaga ang marangyang anyo ng luxury resort na kanyang pinag-ipunan. Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa isang malamig at madilim na sulok. Nagyayabang si Doña Celestina sa mga kamag-anak na kasama nila. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng mga alon habang ipinapakita ang kanyang mamahaling shades
at sombrero. Tingnan niyo ang napiling resort ni Gio. Talagang hindi nagtitipid ang anak ko pagdating sa kaginhawaan ng pamilya. This is what you call class, ang sabi ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay hindi man lamang dumanap kay Teresita na kasalukuyang hila-hila ang 3 malalaking maleta. Si Gio ay naglalakad sa unahan, kasama si Via. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit habang masiglang nag-uusap tungkol sa ganda ng villa. Si Tere ang naiwan sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa bigat ng mga bagaheng kanyang dala. Wala ni isa sa kanila ang lumingon para tulungan siya. Para sa kanila, siya ang invisible na lingkod na naroroon lamang para tiyakin ang kanilang komportable na pananatili. Ate Tere, pakidala naman itong vanity bag ko sa room ko ha. Masyadong mabigat. Baka mapagod ako bago ang party later. Ang utos ni Via nang may kasamang matamis ngunit mapang-insultong nangiti. Isinuot ni Via ang kanyang braso sa braso ni Gio. 1 kilos na tila pagmamay-ari na sadyang ginawa sa harap ni Tere. Sige, dadalhin ko na lang doon. Ang tanging sagot ni Tere. Ang kanyang boses ay tuyot kasing tuyot ng lupang hindi nadilig sa gitna ng tag-araw. Habang ang lahat ay abala sa pag-aayos para sa malaking dinner party sa gabi, tumakas si Tere sandali patungo sa balkonahe ng kanilang villa. Ang tunog ng marahang paghampas ng tubig sa dalampasigan ay tila isang malungkot na oyayi sa kanyang pandinig. Sa malayo, nakita niya si Gio at Via na naglalakad sa gilid ng dagat, pasimpleng nag-aasaran at nagtatawanan na tila ba sila ang mag-asawang naroon para sa isang honeymoon. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang maliit na si Maya. Bit-bit ang isang pirasong shell na nakuha nito sa buhanginan. Tita Tere, look, it's so pretty po. Sabi ni Mama, dito na raw po ba tayo titira ni Tito Gio forever? Sabi niya, aalis ka na raw po sa house namin kasi pagod ka na. Naramdaman ni Tere ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Lumuhod siya para pantayan ng bata at yinakap ito nang mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat ni Maya para itago ang panunubig ng kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, anak. Magpapahinga lang ang Tito Gio mo. Isang mahabang pahinga. Tumayo si Tere at huminga ng malalim. Nilalanghap ang amoy ng dagat na tila nagbibigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Tinanggap niya ang katahimikan ng hapon bilang isang pagkakataon para maging handa. Sa loob ng ilang oras, ang paraisong ito ay magiging saksi sa isang kaganapang hindi nila kailanman makakalimutan. Nang sumapit ang oras ng programa sa loob ng malaking hall ng resort, ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumatama sa mga kristal na baso at ang bawat mesa ay puno ng mga bulaklak. Nakatayo si Gio sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono, handa nang magbigay ng kanyang speech para sa kanilang anibersaryo. Ang matinis na tunog mula sa feedback ng microphone ay tila isang babala na gumising sa atensyon ng lahat. Tiningnan ni Tere ang kanyang asawa mula sa dilim ng likuran ng hall. Nakita niya ang kislap ng kayabangan sa mga mata ni Gio habang nakatingin ito sa mga business partners na naroon. Isang maikling sandali lamang at ang maskarang ito ay tuluyan ng mahuhulog. Habang binubuksan ni Gio ang kanyang bibig para magsalita, naramdaman ni Tere ang lamig ng remote ng projector sa loob ng kanyang palad. Ito na ang sandaling hihinto ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang katanungan ang biglang sumagi sa isip ni Tere. Sa oras na mawala na ang lahat ng sakit, sino na nga ba ang matitira sa kanyang pagkatao? Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Gio ay tila mga mababangong bulaklak na may nakatagong lason sa bawat talulot. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang banal na anino, habang ang mga business partners at matatataas na opisyal ng bangko
ay nakikinig ng may paghanga. Hawak niya ang baso ng mamahaling alak. Itinataas ito bilang pagpupugay sa isang relasyong matagal na niyang pinatay sa dilim. Para sa aking asawa, si Teresita, simula ni Gio, ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon na tila isang praktisadong aktor. Siya ang pundasyon ng aking tagumpay. Sa loob ng 13 taon, ang kanyang pasensya, ang kanyang pagiging mapagkumbaba, at ang kanyang walang sawang pag-aalaga sa aming pamilya ang nagbigay sa akin ng lakas para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Tere, my love, this night is for you. Marahang pinunasan ni Doña Celestina ang kanyang mga mata gamit ang isang lace na panyo. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang maingat na bahagi ng programa. Napakabuting anak ni Gio, napakapalad ni Teresita na napabilang siya sa ating pamilya. Bulong ng matanda sa mga katabing panauhin, sapat lamang para marinig ng lahat at mapanatili ang imahe ng isang mapagmahal na biyenan. Sa isang madilim na sulok sa likuran ng hall, nakatayo si Teresita. Ang kanyang pulang lipstick ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng kanyang maputlang mukha. Pinanood niya si Via na nakaupo sa harapang lamesa, suot ang pulang damit na ninakaw mula sa kanyang aparador. Sinulyapan siya ni Via at sa gitna ng palakpakan ng mga tao, binigyan siya nito ng isang nangiti na puno ng tagumpay at pang-uuyam. Isang nangiting nagsasabing nakuha na nito ang lahat mula sa asawa hanggang sa dangal ni Tere. Naramdaman ni Tere ang lamig ng plastic na remote sa loob ng kanyang palad. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humihigpit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa bawat segundo ng pagtatapos ng speech ni Gio. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding antisipasyon ng isang hustisyang matagal nang nakabinbin. Sa pintuan ng hall, pumasok si Attorney Benedicto kasama ang 3 lalaking nakasuot ng formal na barong Tagalog. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang bawat hakbang nila sa makinis na sahig ay tila isang marahang paglapit ng tadhana. Nagtagpo ang mga mata ni Tere at ng abogado, isang mabilis na senyas na ang lahat ay handa na. Ang mga investigador mula sa sentral na tanggapan ng bangko ay narito na para saksihan ang pagbagsak ng kanilang pinagkakatiwalaang manager. And now, patuloy ni Gio, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kayabangan habang nakatingin sa malaking projector screen sa kanyang likuran. I have prepared a special video presentation showing our journey as a couple, a tribute to 13 years of love and faith. Tumingin si Gio ng diretso kay Tere, isang tinging puno ng panunuyo na tila ba naniniwala siyang muli tiyang mapapaikot ang kanyang asawa sa kanyang mga daliri. Hindi gumalaw si Tere. Ang tanging nararamdaman niya ay ang marahang pagtulo ng isang butil ng pawis sa kanyang likuran at ang matalim na hapdi sa kanyang puso na ngayon ay unti-unti nang nagiging yelo. Itinaas ni Teresita ang kanyang kamay. Ang kanyang hintuturo ay nakatapat sa baton ng remote. Ang buong hall ay binalot ng isang maikling sandali ng katahimikan. Ang uri ng katahimikang maririnig bago ang pagguho ng isang malaking gusali. Ngayon, panoorin natin ang katotohanan, ang pabulong na sabi ni Tere sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na ibinulong sa hangin. Pinindot ni Tere ang remote at sa isang kisap mata, ang buong hall ay binalot ng kadiliman nang mamatay ang mga pangunahing ilaw. Ang tanging liwanag na natira ay ang asul na sinag mula sa projector na nagsimulang maglaro sa puting screen. Handa ng ilantad ang mga aninong matagal nang ikinukubli sa paraisong ito ng Boracay. Sino nga ba ang handang masaktan sa ngalan ng katotohanan? At sino ang tuluyan nang lalamunin ng sarili nilang mga kasinungalingan?
Ang asul na liwanag mula sa projector ay tumama sa puting screen, ngunit hindi ang mga larawan ng kasal at matatamis na alaala ang bumulaga sa lahat. Sa halip, ang unang imaheng lumabas ay ang malinaw na kuha ina Gio at Via sa loob ng isang silid sa Boracay. Isang tagpong puno ng paglalambing na hindi para sa mga mata ng publiko. Ang bawat kuha ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng kadiliman ng hall, nag-iiwan ng matitinding bulungan na tila dagsa ng mga bubuyog na nabulabog sa kanilang pugad. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng bangko. Ang bawat pahina ng bank statement ay nagpapakita ng mga transaksyong naglilipat ng milyong-milyong piso patungo sa mga personal na account ni Via Soriano. Ang mga pirma ni Gio sa bawat illegal na transfer ay tila mga piping saksi na sumisigaw ng katotohanan sa harap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho at mga business partners. Namutla si Gio, ang kanyang mga labi ay nawalan ng kulay at ang baso ng ngalak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umaling-aungaw sa buong silid bilang hudyat ng kanyang pagbagsak. Ano ito? Gio, anong ibig sabihin nito? Ang boses ng chairman ng bangko ay puno ng puot at pagkabigla habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Napaatras si Via. Ang kanyang mukha ay tila naging isang puting papel sa tindi ng takot. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang bawat mata sa loob ng hall ay nakatuon na sa kanya nang may pandidiri. Si Doña Celestina naman ay tila nawalan ng lakas. Napakapit siya sa gilid ng mesa habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Walang hiya ka, Teresita. Sinadya mo ito. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya Villamor sa harap ng lahat. Ang sigaw ni Celestina ay puno ng galit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kahihiyang nadarama. Dahan-dahang lumakad si Teresita patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman sa loob ng 13 taon. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot o pagsisisi. Hindi ko sinira ang pamilyang ito, Ma. Matagal na itong bulok sa loob. Binuksan ko lang ang bintana para makita ng lahat ang baho ninyo. Ang boses ni Tere ay kalmado. Bawat salita ay kasing talim ng isang scalpel na humihiwa sa mga kasinungalingan. Pinagkatiwalaan kita, Gio. Ibinigay ko ang buhay ko sa'yo. Pero hindi lang puso ko ang ninakaw mo, pati ang dangal ng pamilya ko at ang pera ng mga taong nagtitiwala sa bangko mo. Sa sandaling iyon, lumapit si Attorney Benedicto kasama ang mga opisyal na kanina pa naghihintay. Ipinakita nila ang kanilang mga badge at ang warrant of arrest para kay Gio. Ang bawat paglapat ng bakal na posas sa mga pulso ni Gio ay tila tunog ng pagwawakas ng isang madilim na kabanata. Ang mukha ni Gio ay puno ng luha at pawis habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng mga awtoridad sa gitna ng mapanuyang tingin ng lahat. Tere, please! Patawarin mo ako! Hindi ko ginusto ito! Si Via ang nag-udyok sa akin! Ang pagmamakaawa ni Gio ay tila isang mahinang iyak ng isang taong nalulunod. Ngunit hindi na ito umabot sa pandinig ni Teresita. Tumakbo ang maliit na si Maya palapit kay Tere. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa gulong nangyayari sa paligid. Agad na lumuhod si Tere at mabilis na tinakpan ang mga mata ng bata gamit ang kanyang mga palad. Ibinaon ang ulo ni Maya sa kanyang balikat para hindi nito makita ang kahihiyang kinasasangkutan ng sariling ina at amain. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging mahalaga kay Tere ay ang protektahan ang kawalang malay na natitira sa batang ito. Tumingin si Tere sa papalayong bulto ng kanyang asawa at sa bawat paghikbi ni Gio, naramdaman ni Tere ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan,
Ito ay may lasa ng mapait na katotohanan na kailangang lunukin para tuluyang gumaling ang sugat. Ngunit sa oras na mawala na ang lahat ng karangyaan at pangalan, ano na nga ba ang matitira sa pamilyang Villamor? Bukod sa mga abo ng kanilang sariling kasakiman, sa gitna ng unti-unting paghupa ng kaguluhan sa loob ng hall, nanatiling nakatayo si Teresita sa entablado, tila isang matatag na parola sa gitna ng isang nagngangalit na dagat. Ang malamig na sinag ng mga ilaw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang anyo ng kapayapaang hindi nagmumula sa kagalakan, kundi sa pagwawakas ng isang mahabang pagdurusa. Sa ibaba ng entablado, ang dating mapagmataas na si Gaudencio Villamor ay nakaluhod na ngayon sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. "Tere, please! Patawarin mo ako! Hiling ko ay isa pang pagkakataon. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Nadala lang ako ng tukso." Si Via, siya ang lumapit sa akin. Siya ang humiling ng lahat ng karangyaan na ito. I was doing it for us, para sa future natin. Ang boses ni Gio ay puno ng desperasyon. Isang pabulong na pagsamo na tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Bago pa man makasagot si Tere, mabilis na lumapit si Via. Ang kanyang pulang damit ay tila isang mantsa sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Habang tinitingnan ang lalaking ilang minuto lang ang nakalilipas, ay nangangako ng langit sa kanya. Marahas niyang itinulak si Gio. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa balikat ng lalaki habang sumisigaw siya sa galit. "You coward! Ikaw ang lumapit sa akin, Gio. You promised me na iiwan mo si Tere dahil sabi mo ay sawang-sawa ka na sa pagiging probinsyana niya. You promised me the resort, the life, everything. At ngayon, isisisi mo sa akin ang lahat dahil huli ka na?" Ang boses ni Via ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang kanyang maskara ng pagiging inosente ay tuluyan ng natunaw. Inilalantad ang isang anyo ng kasakimang walang hangganan. Pinanood ni Teresita ang pagtatalo ng dalawa. Ang bawat salitang ibinabato nila sa isa't isa ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Wala siyang naramdamang tuwa sa kanilang pagdurusa. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Lumingon siya kay Doña Celestina na ngayon ay nakaupo na sa sahig. Ang kanyang marangyang sombrero ay nahulog at ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang. Ang matanda ay nakatulala lamang. Ang kanyang mga mata ay blanko habang pinagmamasdan ang pagguho ng pangalan ng mga Villamor. Dahan-dahang bumaba si Tere mula sa entablado at huminto sa harap ng kanyang biyenan. Inabot niya ang isang makapal na puting sobre na naglalaman ng mga dokumentong inihanda ni Attorney Benedicto. "Heto na po ang pamilyang ipinagmamalaki ninyo, Doña Celestina. Ang pamilyang itinayo ninyo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo at luha. Heto rin ang annulment papers namin ni Gio at ang dokumentong nagpapatunay na ang lupang ninakaw ninyo ay opisyal na nang nakabalik sa pangalan ko." Tumingin si Celestina kay Tere. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag. Tinalikuran sila ni Tere at naglakad patungo sa labas ng hall kung saan ang mga pulis ay sinimulan nang isakay si Gio sa loob ng sasakyan. Ang marahang paglapat ng bakal na pinto ng police car ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na pangungusap. Huminto si Tere sa gilid ng dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang marahang paghimlay ng lahat at ng kanyang galit. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kaliwang kamay kung saan naroon ang kanyang wedding ring. Ang gintong bilog na tila naging isang mabigat na pampatigas sa kanyang puso sa loob ng 13 taon. Maingat niyang hinubad ang singsing. Ang pagkadulas nito sa kanyang daliri ay nagdulot ng isang kakaibang gaan
sa kanyang pakiramdam. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng isang baso ng alak na naiwan sa isang lamesa sa labas. Hindi niya ito itinapon sa dagat dahil kahit ang singsing na yon ay may bahagi ng kanyang kasaysayan na hindi na kailangang balikan ngunit kailangang tanggapin. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng singsing sa loob ng pulang likido, naramdaman niya ang unang tunay na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Ang gabi sa Boracay ay tila nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Teresita, ito na ang huling pagkakataon na siya ay titingin sa likod. Habang nilalakad niya ang malambot na buhangin palayo sa resort, isang katanungan ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayong wala na ang mga tanikalang gumagapos sa kanya, saan nga ba hahantong ang isang pusong muling natutong huminga sa gitna ng kalayaan? Inalis ni Teresita ang kanyang mga suot na takong. Hinahayaan ang kanyang mga hubad na talampakan na madama ang lamig at lambot ng puting buhangin ng Boracay. Ang bawat paglubog ng kanyang mga paa sa buhanginan ay tila isang pagpapakawala sa bigat na dinala niya sa loob ng 13 taon. Sa malayo, ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang ritmo. Tila ba ang dagat mismo ay humihinga ng malalim pagkatapos ng isang napakalakas na bagyo. Nilanghap ni Tere ang amoy ng alat at gabi, at sa unang pagkakataon, hindi na ito amoy lason sa kanyang pangamoy. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at tiningnan ang huling ulat na ipinadala ni Attorney Benedicto. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Ang bawat kontrata ni Via Soriano sa mga malalaking brand ay binawi na sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos ng iskandalo. Si Doña Celestina naman ay mag-isang bumalik sa Cebu. Iniiwasan ng mga dati niyang kaibigan na tila ba ang kanyang pangalan ay naging isang nakakahawang sakit na ayaw lapitan ng sinuman. At si Gio, ang kanyang asawa, ay kasalukuyang nakaupo sa loob ng isang madilim na selda, malayo sa karangyaan at kapangyarihang inakala niyang hindi mawawala sa kanya. Naramdaman ni Tere ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak nila. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib, isang bakanting silid na dati ay punong-puno ng galit, takot, at pagmamakaawa para sa atensyon. Wala na ang utang na loob na tila isang tanikalang gumagapos sa kanyang bawat galaw. Wala na ang pangangailangang magpaliwanag o humingi ng paumanhin sa kanyang sariling pag-iral. Ate Tere, ready na po ang lahat. Ang malambing na tinig ni Maya ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Tere at nakita ang bata na nakatayo sa tabi ng isang maliit na bangka. Suot ang kanyang puting damit na tila isang anghel sa gitna ng kadiliman. Ngumiti si Tere. Isang ngiting hindi napilit. Isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ang maliit na kamay nito. Nararamdaman ang init ng buhay na kailanman ay hindi niya hahayaang madungisan ng kasakiman ng iba. Sumakay sila sa bangka na magdadala sa kanila palayo sa islang naging saksi sa kanyang huling pag-iyak. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyang pandagat mula sa dalampasigan, pinanood ni Tere ang mga ilaw ng resort na unti-unting lumiliit hanggang sa maging mga tuldok na lamang sa abot tanaw. Ang marahang pagdaloy ng tubig sa gilid ng bangka ay tila isang himig ng pamamaalam sa nakaraang kailanman ay hindi na muling magkakaroon ng kapangyarihan sa kanya. Tumingala si Teresita sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay tila mga diamante na nakakalat sa itim na pelos. Ang bawat paghinga niya ay tila isang himala, isang bagong kabanata na isinusulat sa bawat pintig ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 13 taon, hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niyang sa loob niya ay may liwanag na siya mismo ang nagtayo mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. Ngayong ang ulan ay tuluyan ng tumigil at ang langit ay nagsisimula ng luminaw, handa na ba ang isang pusong matagal na inapi na muling mamulaklak
sa sarili nitong hardin. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang maging perpekto dahil sapat na ang siya ay malaya at muling natutong magmahal simula sa kanyang sarili. Isang taon ang lumipas mula nang huling humampas ang mga alon ng Boracay sa buhay ni Teresita. Ngayon, sa isang tahimik na bayan, sa dalampasigan ng isang malayo at payapang probinsya, ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng isang maliit ngunit malinis na kainan. Ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto ay humahalimuyak sa hangin, isang pamilyar na bango na dati ay simbolo ng kanyang paghihirap, ngunit ngayon ay naging sagisag na ng kanyang tagumpay. Ang bawat kakaning inilalabas niya mula sa kalan ay hindi na para sa pamilyang Villamor, kundi para sa kanyang sariling mga pangarap na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Sa labas ng kainan, ang mga makukulay na bulaklak ng bougainvillea ay masiglang namumukadkad sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Ang mga halamang ito, na mas lalong gumaganda sa tindi ng init, ay tila sumasalamin sa sariling paglalakbay ni Tere, isang buhay na kailangang dumaan sa matinding hapdi bago tuluyang mailabas ang tunay na ganda. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding ay hindi na nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang marahang himig ng kalayaan. Minsan, ang mga balita mula sa Cebu ay pilit pa ring umaabot sa kanyang pandinig. Nabalitaan niyang si Gaudencio ay nananatiling nakabilanggo. Ang dating mapagmataas na manager ay isa na ngayong anino na unti-unting kinakalimutan ng mundong inakala niyang pag-aari niya. Si Doña Celestina naman ay nabubuhay sa gitna ng katahimikan ng isang bahay na wala ng laman. Iniwasan ng mga kaibigang alta sosyedad na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Wala nang naramdamang puot o pait si Teresita sa mga balitang ito. Ang bawat alaala ng kanilang kasamaan ay tila mga tuyong dahon na nilipad na ng hangin palayo sa kanyang puso. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil ayaw na niyang bigyan ng puwang ang lason sa loob ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang abala si Tere sa pag-aayos ng mga mesa, isang matandang customer ang lumapit sa kanya at nagtanong kung hindi ba siya nalulungkot na mag-isa sa kanyang buhay. Ngumiti si Tere, isang ngiting puno ng kislap sa mga mata na tila bituin sa gitna ng dagat. Hindi po ako mag-isa dahil sa wakas, kasama ko na ang sarili ko. Ang malumanay na sagot ni Tere. Ang totoong pag-ibig po, hindi na uubos ang pagkatao mo. Bago ka magmahal ng iba, kailangan mong matutunang buuin ang sarili mong kaluluwa. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng pusong marunong rumespeto sa sarili nitong halaga. Sa mga sandaling iyon, tumakbo palapit si Maya mula sa paaralan. Bit-bit ang isang guhit na papel kung saan nakalarawan ang isang maliit na bahay sa tabi ng dagat at 2 taong nakahawak sa kamay. Agad na yinakap ni Tere ang bata. Ang init ng malambit na bisig ni Maya ay tila isang huling gamot na nagpatuyo sa lahat ng kanyang nakaraang sugat. Ang husto din ng bata ay tuluyan nang napunta sa kanya pagkatapos abandonahin ni Via ang sariling anak sa gitna ng pagtakas sa mga kaso. Habang pinagmamasdan ni Teresita ang paglubog ng araw na nagkukulay lila at kahela sa malawak na abot-tanaw, naramdaman niya ang marahang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luhang mapait. Ito ay luha ng pasasalamat. Pasasalamat na siya ay nakabangon, na siya ay muling natutong huminga, at higit sa lahat, na siya ay muling naging buo sa kabila ng lahat ng pagkabasag. Ang kwento ni Teresita ay hindi nagtapos sa isang magarbo at malaking piging, kundi sa isang tahimik na sandali ng pagtanggap sa sarili. Sa gitna ng payapang gabi sa probinsya, ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon
at ang mahimbing na paghinga ni Maya sa kanyang tabi. Wala nang takot, wala nang nag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng bawat ulan, palaging may pag-asang naghihintay para sa mga pusong matapang na lumaban para sa kanilang sariling liwanag.